Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Rob Rances. Sinagot niya yung pahayag ni Auntie Claire Castro. Unahin natin muna ang pahayag ni Auntie Claire. Sabi niya, hindi aatras ang pamilya Marcos sa kahit anong hamon ng taong bayan. Kahit na lifestyle check silang lahat ayon sa palasyo. Pahayag ni Auntie Claire. Walang atras ang hamon ang Marcos family. Lifestyle check. Go kami dyan. Ito naman ang birada ni Dr. Brazil. Talaga, Auntie Claire, kahit anong hamon, sa hair, dito, testing nga, atras kagad. So, ano ba itong anong hamon na sinasabi ng ating Auntie Claire? Unahin natin yung lifestyle check. Sino ang mag-conduct ng lifestyle check? Ombudsman? Di sila rin. Sino pa ba ang dapat sana itong lifestyle check, kung buo pa sana ang Presidential Anti-Corruption Commission, yan ang isang trabaho niya. Ako, may nabasa kong article, nag-explain na ganito. Si dating DA Secretary Manny Piñol, panahon ng Duterte administration, inakusahan na katiwalian, tumatanggap ng mga kickback, o ano-ano, sinisira. So, ang ginawa niya, sumulat siya sa Presidential Anti-Corruption Commission. Please, do a lifestyle check on me. I will voluntarily submit for lifestyle check. So, ang PACC, panahon pa ni Mr. Dante Jimenez noon, hindi pa si Greco Baleca, nagkandak sila ng lifestyle check. And then, nilabas ng resulta. Walang nakitang katiwalian o yung buhay normal lang, hindi yung marangya. So, nung lumabas na yung result ng lifestyle check ng Anti-Corruption Commission, nag-resign ngayon si DA Secretary Manny Piñol. Sabi ko, wow! Kasi na-clear na yung pangalan niya eh. Kasi gusto siyang paalisin. May mga puwersa sa gabinete o ano, gusto siyang paalisin. So, para hindi na mahirapan ng Pangulong Duterte, umalis siya, kailang nagpa-lifestyle check muna. So, ito, nung sumabog ang corruption issue sa flood control, I can remember the President ordered lifestyle check to all government officials. Nasaan na? Wala naman tayong nakitang ginawang lifestyle check. Kung meron man, anong resulta? So, ano itong sinasabi ng palasyo na willing mag-undergo ng lifestyle check? Hanggang salita lang yan. Dito na tayo sa to me, hindi na kailangan yung lifestyle check na yan. Kalukuhan lang yung lifestyle check. Basa tayo ng mga comments. Dali yan. So ito, comments. Ethel Pineda, si Doc Pineda, lifestyle check, hair testing na lang dito. Yan ang hamon eh. Sharon Rose de Sera, hair test, atras lagi. Yan, poros hair test. Auntie Claire, douyag yun ni mo pag abot sa panahon, truth in goodness and time prevail. Pani Claire. Ayan. Pwede na daw magpa-hair hair test diyan, no? Kailang ito ng itsura. Ano pa mga matetesting mo? Grabe naman itong mga gumagawa ng picture na ito. Challenge accepted.
Candido Dennis, we can slide lifestyle check, but hair test is what we will demand. So blinded, so blinded. Spectrum Alcantara, hindi atras kasi di pa tapos ang pagnanakaw. Di pa tapos ang kanilang bisyo. Panay, pag may tinamaan sa health condition, isa sa mga dahil sa bisyo nila. So, ito, lahat ng test pwedeng harapin ng Marcos family, wag lang yung testing dito sa buhok. Bakit kaya? I don't know. Sila lang ang makakasagot niya. Sino ba ang political analyst? Si Professor Malotikia. Mr. President, sabi niya, parang awa mo na. For the sake of our country, pwede ba magpatisting na kayo sa buhok para once and for all matuldukan na ang issue na ito? Walang response. Sabi ng Auntie Claire, wala daw makakapilit. Kahit sino man, hindi nila madiktahan ang Pangulo kung ayaw niyang magpa-testing sa buhok. Tama nga naman. Batas. Republic Act, hindi ko nakalimutan yung number. Yung tungkol sa pinagbabawal na gamot. Ang mga required, mga aplikante ng driver's license, ang mga, mandatory yan ang mga nag-apply ng license to own and possess a firearm. Ano pa? Nakalagay doon, public and private officials in the performance of their duties. So, ang Pangulo, hindi pa siya kasama sa public official. Kasi, hindi daw siya saklaw. Sabi ng Auntie Claire, violation daw ng human rights. Bakit mo imamandatory na ipa-testing yung mga drivers, mga nag-apply ng gun permit? Di violation din sa kanilang rights. How much more for a public official, lalo na ang presidente. So, bahala na tayo, taong bayan. Dahil ayaw nilang magpa-testing, on our mind, totoo ba yung aligasyon ni Senator Amy na ang kapatid niya gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot? Kayo na ang bahalang sumagot. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang nanginahanglan. Salamat po. 10 years na ning ako balay. Oo. Akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. Di yun makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day kabuk imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila ga eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kayo. Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang
sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God